Hello po. Pauwi na po kami papunta ng Osaka. May nagtatanong po kasi sa akin, sabi niya, maganda ba ang Okinawa? Maganda po, siyempre maganda. Tapos po, alam niyo dito sa Okinawa, ang napansin ko lang, masarap ang pagkain. Masarap siya. Tapos ngayon, syempre pati ramen masarap. Masarap ng ramen, soba, yung mga ganyan. Sarap po, ibang lasa talaga. Tapos ngayon, ang napansin ko, tindagala kami sa gabi, kukunti lang ang mga Nihonjin. Ang karamihan dito mga foreigner talaga. Parang mapipil mo na ang mga ang Japanese ang foreigner, hindi ang Amerikano na lalo na po sa mga beach, ganon. Tsaka po dito po parang ang luwag-luwag dito, maluwag. Hindi katulad sa atin sa city, Osaka. Crowded na po tayo dun eh. Dito kita nyo naman. Maluwag po. At saka po ang napansin namin dito, kukunti lang ang signal light. Ayun, kukunti lang ang signal light. At saka isa pa, wala man lang kami, wala tayo nakita mga pulis na naka-standby, wala po. Ano ibig sabihin nun? Wala kami halimbawa yung mga koba, hindi tayo nakakita na koba, pero nakakita ka, pero ang dalang, di ba? Police station meron daw po, pero ako hindi ko nakita kasi sa paglilipot namin. Kasi laging natutulog sa likod. Ayun pala, kasi po lagi nga po dito po kasi ko sa likod nakasakay. Kasi po ayoko sa unahan, ayoko na nag-seatbelt kasi may luksay. Ayun din ang sisa doon sa kamo. Hindi nangangawit to. Hindi rin saan sisa? Nakasabit lang sa taas. Nasa bubong ayun Ayaw nga yung Sabi mo, sisa. hindi siya nangangawit. Hindi lang ngawit. Hindi rin siya naiinitan. Hindi naiinitan, Hindi, pinag-uusapan kami. Importante. Wala po dito mga pulis na naghalimbawa yung naka-standby sa mga sa mga kalye, yung mga ganon. Tsaka po ang linis-linis ng Okinawa. Wala po kayong makikita yung yun naman sige, pakikita ko sa inyo ang layo namin, nasa kami, to, hindi na to city tingnan nyo yung daan, ayan, wala kayong makikita ang sigarilyo, ayan, kita nyo, Pilipinas kamo, marami tayo. wala, ito naman, salta mo naman baka may kumakain, sorry po, pagpasensya nyo na pesa ako, pasensya na po, tingnan naman, ang lilis-lilis ng kali, ayan may mga damo nga lang, pero hindi yung kalat talaga ikinalat. Wow, heto na naman tayo sa dagat. May isa pa po, one more time. May isa pa? Oo. Ganun po. Maganda. Mabait naman ang mga tao. Tapos sa gabi, makikita mo talaga sa sa American Village, ang mga nandun, mga foreigner talaga, mga bata, mga ganun. Tapos minsan hindi mo na alam kung foreigner o kaya Japanese, kasi parang yung style po ba ng pananamit ba, yung damit ba, kasi po na sila, style American na din po, ganun. Yung medyo parang lang, kalahating ganito lang, yung medyo nakalita yung puso, yung mga ganun po bang style. Di ba? Yung medyo sexy lang ng bahagya, ganun po. Na
At saka ang mga tao dito kahit napakainit ng panahon, wala kang nakikita na kapayong. Oo, hindi po ba sa atin, alam niyo naman sa atin, hindi po ba sa Osaka, nakaganyan ka, naka-arm, ano ka na, yung ilalagay po sa arm na ganyan, para di umitim yung kamay pagka nagbabike ka, tapos nakapayong pang ganun yung bike mo, hindi po ba? Eh dito wala pong ganun, talaga pong yung mga nakatira dito, talaga pong gusto nilang mapil yung init, yung talagang gusto nila, mahilig talaga sila. Yung parang yung init talaga ng araw, talagang gustong-gusto po nila talaga. Ganun po. Tsaka, isa pa rin po yun, yung signal light, yun, madalang po. Pero kahit na po madalang ang signal light dito, alam niyo po, hindi po nagkakabulbul yung traffic or walang traffic na gano'ng wala po. Kahit na po halos lahat ng mga, sa palagay ko halos lahat ng mga tao dito may mga sasakyan eh. Dahil ang dahan-dahan sasakyan. Usok-usok po dito yung mga cube lang at saka ang mga nagmamani, mga babae po. Tapos isa pa rin po, lagi po itong inuwid ko sa sa vlog ko ng mga nakaraan. Kapag po ang sasakyan ay siya ay may letter Y sa number. Ang ibig sabihin po nun, sundalo po yung may-ari or nagtatrabaho sa military. Yung sasakyan niya, yung plate number po yung plate number sa likod. Ang ibig po sabihin nun, yung letter Y, military pong may-ari. Tapos yung pangkaraniwan po, yun, pangkaraniwan tao din pong may-ari. No? Ayan, dito, ang ganda-ganda rin, no? Ganda sa kapan side na yan, yan. Pakita ko sa inyo yan. Hindi po ba? Tapos po ang nakakatuwa, ito sa tabi ng bahay namin, sa Araha Beach po, marami po doon na pagka umaga ng bahagya, yung mga nagwe-wedding, nagpapakasal, doon po sila nagpipictorial. Sayang hindi ko nakuhanan. Doon po sila nagpipictorial po. Kasi maganda naman talaga yung view, parang ganon. Kung halimbawa kung gusto nyo mag-relax, tapos ang kailangan po dito talaga meron kayong sasakyan para kumbaga sa malibot nyo yung place tsaka mapil nyo talaga yung place po ba. Kahit po maliit lang yung Okinawa, marami naman po magagandang place na kakaiba at hindi katulad sa halimbawa sa Tokyo, sa Osaka, yung mga ganon. Hindi na po katulad. Siyempre iba naman po yung sa atin doon. Siyempre proud na din po tayo sa yung kung ano yung meron sa atin doon sa gawin doon. Pero iba na rin naman po ito. Kumbaga sa at talaga pong probinsya ng Japan yan. Probinsya ng Japan pero ay oo. Diyan. Ito yung pasukan ng airport, diba yung labas? Ayan. Tapos doon ka pa sa dulo, diba? Hindi. Kaganyan ka dito, dadaan ka, diba? Iahasag mo lang. Mababa mo. Ang ganda. Sana makita niyo yan Sana po makita niyo yan po. Ang ganda. Malaking barko po. Ayan ayan. Ang ganda po niyan. Ayan po yan po. Sana nakarating kami. Someday sana I wish na makarating po ako doon. Makasakay po ako sa ganun. Ayun, hindi po ba? Libre naman pong mangarap. Pumalay natin dito ba? Dito ba? Tsaka, nakalimutan ko talaga sabihin ko kanina. Ayun. Kalimutan ko tuloy.
dito. Pero ang mga tao dito, mga behave talaga. Behave talaga. At saka ang pasyalan po, pati pagkain nila iba sa pagkain natin sa Osaka. Yung luto, yung pagtimpla siguro ganun. Tapos ang dami po dito ang kakaibang mga pagkain na masarap. Yung mga, ano yun, yung mga, ano ba kinain natin kahapon? Burrito? Burrito. Oo, ang sarap-sarap po noon. Ano pong pagkain yun? Mexican. Mexican. Yun yung mga ganito, yung mga international na pagkain. Dito yun na lang makikita. Napakarami pong kanya ka Mexico, yung mga kung ano pong food na kanya-kanya style, tsaka yung style ng bar ng Amerika, yung mga ganun po. Hindi na kailangan magpunta sa ibang lugar para makita niyo yung mga style ng mga pagkain nila, yung mga style, pati po yung paggawa ng mga kainan. Iba-iba po ang style nila. Talaga pong American style po talaga, mga ganun. Para pong nasa ibang bansa kayo na, kaya lang maliit lang yung ayun, pwede nga pala kayong magpunta rito, kaya lang po hanggat maaari yung kung may pera naman, siyempre eto nga po, tip nga pala, kailangan matagal pala mag-reserve na kayo ng ticket para pumura lang. Minsan daw po may isang lapad lang back and forth sabi ng mga anak ko di po ba? Tapos kailangan po mag-rent kayo ng sasakyan, and then para po makalibot kayo ng maayos dito, kasi mahirap po yung walang sasakyan, talaga po mahal. Wala naman pong andito yung train, yung mga ganun. Meron lang po sa Naha, ano po kami, American Village po wala bus po meron. Wala po dito sa amin hanggang American Village hanggang Naha, 1 oras daw po sa bus. Pero okay na rin, di ba? Total, namamasyal naman kayo. Enjoy nyo na lang yung tanawin sa paligid. Sige, dami ko na po sinabi. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo at maraming po salamat talaga sa inyo lahat. Sa mga hindi ko po nasasagot yung mga comment nyo, sorry po, hayaan nyo po. At bibigyan natin ng oras. Thank you po. Bye.